Magandang umaga mga ka-anxiety. Ngayon, kumbaga babalikan uli natin sa umpisa kung paano ba talaga i-overcome ang anxiety disorder. Kumbaga mag-uumpisa tayo sa umpisa kung paano ba talaga ito i-overcome sa natural na paraan. Okay? Pero syempre, bago kasi ang lahat, kailangan muna nating magpa-check up. Na kailangan nating siguraduhin na yung check up natin ay normal talaga. Kumbaga, anxiety disorder lang talaga yung diagnosis sa atin. Wala nang iba pa. Kasi kung merong dahilan, kumbaga merong nakita dyan sa katawan mo, at yun yung nagiging sanhi ng anxiety mo, yun yung kailangang gamutin. Kailangan mo talagang maggamot. Pero dito kasi sa ituturo ko sa inyo o yung mga nalalaman ko dahil din doon sa mga taong nauna na nakarecover, hindi mo naman kasi kailangang gamutin. Hindi mo naman kailangan ng kung ano-ano pa. Kasi ang kailangan mo lang talaga dito ay tanggapin at hayaan mo lang na maranasan yan. Kasi nga yan yung tinatawag na anxiety disorder. Kumbaga gumagana siya ng walang dahilan. So gumagana siya ng walang dahilan. So wala rin tayong dapat gawin kasi wala namang dahilan, di ba? Kaya nga tinawag na disorder. Ngayon, balikan natin yung umpisa kung ano yung kailangan gawin at kung ano yung kailangang malaman. Kasi unang-una sa lahat, no? Kapag ang isang tao kasi ay dumadanas na ng anxiety disorder tapos hindi niya alam or hindi mo alam yung subject na yan, yung pinagdadaanan mo na yan, malamang sa malamang talaga, yun yung dahilan kung bakit ka nagdudusa o kung bakit ka nahihirapan kasi nga wala kang alam at saka kulang ka sa tamang informasyon. So kaya ang kailangan mong gawin kasi dito kailangan mong malaman kung paano yan nabuo, kung paano yan nalikha, at kung paano ka nananatili na sa ganyang sitwasyon. Yan yung kailangan mong matuklasan. Kasi unang-una lahat, ang isang tao kasi na wala talagang alam kung bakit niya nararanasan ito, malamang sa malamang magtataka ka talaga ito. Magtataka ka, malilito ka, at magtatanong ka. At yun yung isa rin sa dahilan kung bakit magtutuloy-tuloy yung isip mo, kung bakit nagiging overactive siya, at kung bakit hindi na siya tumigil kasi ikaw hindi mo kasi alam kumbaga kung ano yung iniisip ng isip mo parang dahil hindi mo alam pinaniwalaan mo na o dahil wala kang alam sa isip mo mangyayari siya kaya patuloy na gumagana, kumbaga patuloy mong nararanasan yung mga sintomas ng anxiety disorder. Kasi ang pinaka importante na matuklasan nyo na ang anxiety disorder kasi nabuo ito. Kumbaga tayo ang lumikha dito at tayo yung nagpalala rin dito. Bakit sinasabi ko o bakit sinasabi na tayo ang lumikha dito o bakit sinasabi ko rin na tayo ang nagpalala dito? Kasi unang-una talaga sa lahat, no? Hindi naman talaga yan biglang sumulpot lang, di ba? Yan ay nilikha natin yan sa pamamagitan ng katawan natin. Kumbaga yung katawan natin, siya yung nagpo-produce niyan sa pamamagitan ng mga pinagagagawa natin na hindi na maganda or hindi na naaayon sa
pangangatawan natin o yung pang-araw-araw natin o yung kumbaga yung ginagawa natin sobrang mali na. Ngayon, kapag nakaranas na tayo ng ganyan, yung sintomas ng anxiety disorder, so ibig sabihin talaga nun, nabuo na natin siya. Yun nga yung enerhiya niya, na yun yung dahilan kung bakit natin nararanasan yung mga pangit. Kaya kapag naranasan natin yung mga pangit, dahil wala nga tayong alam, dahil ignorante nga tayo, mas lalo tayong natatakot na. So, di ba? Kaya yung sinasabi naman na tayo yung nagpalala, kasi nga, pinaniwalaan na natin. Kumbaga kung ano na yung nararamdaman natin, yun na yung paniniwala natin. Kung ano yung iniisip ng isip natin, yun na yung totoo. Kumbaga yun na yung gumagana sa atin. Ngayon, ako kasi, hindi ko naman sinasabi na wag kayong magpa-check up sa psychiatrist or wag kayong magpa-check up sa mga o sa kung ano-ano pa. Ang pinupunto ko kasi dito, kailangan yung matuklasan o kailangan nyo ng kaalaman. Yung pagpapacheck up kasi sa psychiatrist, personal choice kasi yan. Kasi kahit ako, sa totoo lang, nagpa-check up din ako dyan. At saka naka-4 nga ako dyan 4 na psychiatrist sa iba't ibang lugar. Yung una kasi dyan sa sa Maybuni, yung Polymedic na ospital dyan. Pangalawa, sa Makati Med. Pangatlo, doon sa Pangasinan. At saka yung pang-4, dito na sa Bacolod. So ako kasi, siyempre, wala nga akong alam. Dahil gusto ko nga gumaling. Siyempre, kung ano yung sasabihin nila, kung ano yung ipapagawa sa akin, siyempre, susundin ko talaga yun. Kung ano yung ipapainom nila, ibibigay nila na gamot, susundin ko talaga yun. Kasi nga, yun yung tinatawag nga na drug therapy. So, siyempre ako, dahil yun nga yung paniniwala ko, siyempre, susundin ko talaga yun. Kaso, dumating kasi yung panahon na yung gamot, hindi na ako kumakalma. Bagkos, lalo pa siyang lumalala. So, disclaimer lang, hindi ko po sinisiraan yung ng mga nagtitik ng ng antidepressant o yung nagpapa-check up sa psychiatrist or mga psychiatrist, psychologist. Hindi ko po sila sinisiraan dito. Kundi ang sa akin lang po dito is yung karanasan ko. No? Kung ano ba talaga yung ginawa ko bago ko na-overcome ang anxiety disorder. So, balik tayo sa topic na hindi na ako kumakalma, lalong lumalala na yung sitwasyon ko. Kasi nga, wala kasi akong ibang ginawa na sa sarili ko, sa mga iniisip ko, sa nararamdaman ko. Kumbaga nakapokus kasi ako na kailangan mawala yun. Nakatuon ako na kailangan hindi ko na maramdaman yung mga pangit o yung mga sintomas ng anxiety disorder. Na yun yung hindi ko alam, na yun yung nagpalala talaga ng sobra sa akin. Kaya nung natuklasan ko na yun yung nagpalala talaga sa akin, doon ko inumpisahan na kailangan ko talagang unawain yung nararamdaman ko kahit gaano pa ito kahirap. Ako kasi tumigil ako sa pag-inom ng gamot kasi unang-una wala nang budget. At saka pangalawa, na-discover ko nga na hindi naman talaga ikaw pagagalingin ng gamot ng antidepressant. Kasi sila ay nakadesinyo lang para tayo ay suportahan. So, ibig sabihin, nasa atin pa rin yung totoong kagalingan natin. Magmumula pa rin sa atin. Kaya kapag umasa kasi tayo sa gamot, tapos hindi naman natin ginawa yung part natin, malamang sa malamang, hindi talaga mawawala yung sintomas. Bagkus lalo pa yung
lumalala. Kasi ang goal nga dito, no, para ma-overcome ang anxiety disorder ay kailangan hindi ka maging ignorante sa nararamdaman mo. Kailangan magkaroon ka ng tamang informasyon dyan sa nararamdaman mo para hindi ka magkamali or hindi ka ma-prostrate sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. Ito yung episode 1 ng video na itong ngayon gagawin kong series ito. Iisa-isahin ko kung paano talaga i-overcome ang anxiety disorder. Kumbaga, iisa-isahin kong ipaliwanag sa inyo kung ano yung kailangan nyong gawin. Kasi, ang pinaka-importante talaga sa lahat ay kailangan nyo talagang matuto. Yun yung pinaka-importante.